Yo, what is up mga bro? At nandito naman tayo sa panibagong manggagatas tayo ng walang katapusan. So ayun, bago tayo mag-umpisa, pasasalamatan lang ulit natin ang lahat ng mga nakasuporta at nakalikod sa atin all throughout the year nung inumpisahan natin tong pagre-review. Ayan, gusto ko lang shoutout si Christina Marisca Away, si Cesar Devad Cutie, kay Kuya Nico Manning ng Crown Manila, kay Ethan Dominic Martinez ng 74 Clothing, kay Ate B Sinyo ng Real Jokes Clothing at Black Manila, ayan, Hype Beat, kay Papa Benji Rayala, salamat palagi dahil nandiyan ka sa pagsuporta sa akin pagka nagsabi ako lagi kang all goods. Kay Boss Kaloy ng Nisco.ph, kay Boss Ryan at Madam Maris Robas, kay Boss Jason Yap ng Casa Coco Amadeo, yan, maraming salamat. So hindi na natin patatagalin mga bro ko, let's do. Ito nga pala ang battle ni Manda Baliw versus Sak Maestro sa Isabuhay 2026 quarters nung zoning 22. Alright? May idea na ako kung sinong panalo dito mga bro ko, pero syempre gusto pa rin natin silang mahimay ng maayos. Alright? Dahil magandang laban to. Sobrang gandang laban ito. So, no further ado, tara. At sagad, grabe namang yan. Sobra namang yan. Ragnarok Zero Global. Oo na, Ragnarok, sige. Let me tell you to your goddamn face that Jesus Christ. Linya represent kulab nila M-Site, silipin nyo yan, pati mga ibang disenyo nila. Shoutouts din syempre palagi flip top staff. Nanalo ng coin toss si Sak Maestro, pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Tournament battle ito, 7 ang hurado natin. Pakinggan natin, unang banat, zoning 22, Sak Maestro. Game, let's go. Hindi ako tulugan ha. Let's go. Maraming chismoso ang nagtatanong kung ilang anyos. Inabot pa ng 40 years old bago makaraos. Kaya performance inaayos. Bago man lang tumatapos ang karir ko, magcha-champion tong Lebron na nasa Warriors. Kaya from the vow, but it makes me proud. Kaso hindi sa Warriors nalipat. Siguro matagal na tong sulat na to. Na bago pa nailipat si Lebron. That even though this ain't my town, paglapag sa stage, profound ang feeling as my name resounds. Yung pakiramdam when I hear this crowd cheer so loud, it shakes the ground, ay hindi mababayaran. Tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Kaya di Talagang binalikan ni Idol Sak yung naging review sa kanya Kahit ang ganda ng performance niya 'di ba? Wala bang TF pag guest sa Break It Down? No comment. Baka confidential. Ba't kaya ang likod ni Sak Maestro kahit di niya round? Nagigigil. nilagay si Sak sa roster para katayin mga Joker. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. Bubay Jong Shayin, yung Harlem Tea naging bangkay. Sa lingwahe ng insektong Mandarin mamamatay. Oh! Mo. Sabay. Naging bangkay. The boss, Sabay. Bubay Jong Shayin, yung Ano yun? Ano ibig sabihin nun? naging slaughter. The boss, Bubay Jong Shayin, yung Bobay kang chayin. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Sa Mandarin. Ano ibig sabihin nun? Harlem Tea naging bangkay. Sa lingwahe ng insektong Mandarin mamamatay. Oh! Putang ina! Ang husay mo kay Harlem, dahil lang sa kanyang pinakitang kahinaan. Kaya ka lang malupit kasi wak ang iyong kalaban. Pero ngayon mo ko pakitaan, panindigan mo ang iyong galawan, patunayan mo na yung tawanan ay pangmatagalan. Kasi pustahan, biglaan niya magsiseryoso at makikipagsabayan. Kung ganyan lang ang usapan, pues
Ito'y paligsahan ng immortal at pahabaan ng hangganan, pero kalaban mo ang mismong pumatay sa nagbigay ng buhay kay kamatayan. Ngayon, Buhay kayo kamatayan. kay kamatayan, Hinaan natin. kaya gusto mo ng pisikalan? Pisikalan? Gusto mo ng pisikalan? Mag-snap na tila camera. When I snap your fucking neck, ikay balit paralisa. Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Putang ina mo! Gigil na gigil, oh! Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Sa kapal ng choke, nakapigil hininga. Woo! Pukining ina! Sak is back! Pukining ina, men! Next time, Tang inang yan! Di ba? Talagang kinabahan lahat eh. Tang ina, Sak, wag! Wag ka mag-choke. Biglang bumalik, pukining ina, no? kaya pinili mo, gusto niyo na freestyle? Freestyle o mag-choke, wag na ako asahan. I-choke na parang hangman. Mag-choke na ako kung pangalan ko ay Raffian. Damn! Putang ina! Pinray style! Pukinong ina! Sa mga hindi nakakalam, nag-joke kasi si Raffian netong araw na to. Putang ina, men. Hindi po pwedeng... Hindi mo malalaman yun, di ba? Damn! Shit! Kaya... Kapag kaya matalo ko dito, I'm doing a fuck. Kaya basic 1-2 punch sa setup para ma-absorb sa slugfest. Walang substance, binabato na makascore sa judges. Pag 2 lines lalabas kay Manda Corny Punches, negatibo ang resulta ng mandatory drug test. Ang ganda pa rin ng rhyming, no? Manda corny punches sa mandatory drug test. Parang sa kanya eh. Grabe, no? Kasi alam niyo ang estilo niyan? Amaw! Alam niyo paano ito mag-rap? Isa lang ang tono ng kanyang boses. Yan. Isa lang ang tono ng kanyang boses. Ano mas estilo ang gamit? Papapiro at light hanggang sa Antikristong Satanic. Magiging dark lang kanyang tone kung skin tone ang topic. This Vanta black ass nigga. Hindi na pigilan. Tingnan yung shade nung skin. Hindi na pigilan. Kailangan pang mag-night vision. Kulay. Akala ko, magiging dark. Eh, di ba, yung ano niya, magiging dark lang ang kanyang estilo kapag skin tone na ang topic. Akala ko, pinapunta niya doon para hindi mag-Edward. Tingnan yung shade nung skin. Kailangan pang mag-night vision. Kulay Draymond Green. Kulay Draymond Ano Green. yun na? Kailangan pang mag-night vision. Kulay Draymond Green. Kasi di ba pag nag-night vision ka, kulay green yung ano. Ano si Aaron? Kulay Draymond Green. Tangin na mo Wesley Snipes. Tungkin niyo yung berry. Ino mo Wesley na. Utang ina, ayop na yan. Right? But front to back and left and right. Ba't lagi kang against the light? Kaya pala sa kaliwa at sa kanan, sa likod at harapan, saan may... Sa kaliwa at sa kanan, saan likod at harapan, saan mang anggulo tignan, hindi ka makikita ng mga yan. Manda baliw ka lang naman. Antipolo kibuloy, monotonous na homo, naging color gray tisoy. Mismo. Isang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang tumbong ni rape ng double blade with Johnson's baby oil. Kaya, tingnan nyo, nakakatakot. Di ba nakakatakot? Rumal-dumal yung mukha niya. Kala mo, halimaw chupacabra. Pero pagbukas ng kanyang bunga, para chuchupa kay Abra. Ang inang galing yung nakakopy yung boses. Real talk, mukha kang pitbull pero boses chihuahua.
ampun ng kadiliman. Kung nag-boxing pa siguro, naging kampiyon ng kaitiman. Makinig kayo ha. Kung sa Pwede. boxing, meron kang ganyang boses, panalo. I am Mike Tyson, sobrang Ay, oo, savage. putang ina, oo. Pero sa oo. battle rap, Oo. pag meron Kasi ang boses ni Mike Tyson manipis, pero pukin ng ina pag nasa loob ng ring. Talagang dinudurog ang mukha ng lahat ng nakakaharap. Hindi mo pinanood yan nung live slot. Nagpo-focus kasi ako, tol eh. Hindi ko napokusan lahat ng battle ng araw na yun. ganyang boses, parang SpongeBob at OG Diaz vocal package. Sa boxing, pag merong ganitong mukha, malaking advantage. Palikuan man po ng suntok, walang magbabago. Naka-default na yung damage. Pero sa battle rap, pag meron kang ganitong mukha, di ba di ko kailangan magsalita para ma-acknowledge na sa battle rap ganitong mukha, binabody bag na ng body language. Putang ina, ang galing. Papalag ka ba kay Mike Tyson sa flip top? Huwag na, putang ina nyo. Baka pag napikon, manuntok eh. Eto pa ha, Ano yan? alam nyo bang, muntik na ako mag-surrender. Tignan ako mag-surrender. Sa dami ng contender, biruin nyo yung kamukha pa nito si Floyd Mayweather. Saan? Look at this shit! Oo nga no. Putang ina. Putang ina. Ay, isa tamas ah. Hideous! Shit! I'm not kidding! Yan si Foil Gay Welder. Sino Foil gusto Gay tumesting? Mapa-steel man yan or iron, kay foil kayang i-welding. Si Foil Gay Welder, 50 wins, walang talo. But perfect records get deleted. Kaya nga binigyan ng Shaboy tas Mayweather. Ako papas lang sa mga undefeated. Oh, damn. Boss, speaking of undefeated, alam ko lumipas na to dati, but I need that rematch with somebody. Yung undefeated ba na Thomas, yung umiwas sa prime money? Real talk, boss, alam mo yan. Since 2019, ako'y kanyang tinakbuhan. Gusto lang ni Mot magyakapan. Takot siya sa aking combinations. Kaya umiwas at umilag. Tawag doon eh, Mot evasion. Oh, motivation. Damay si Mot sa conversation. Alam ko Motivation, no? Tanginang yan. hindi kayo sanay. Kaya nga gumagamit na rin ng props. Manasyaboy ang taglay ng bagong weapon na napas sa kamay ko si FYI. Ina-absorb ni Dr. Doom powers ng kanyang napatay. Okay. Kaya sige, tirahin mo na aking panga at pagbuboxing para sila ay mamangha. Tirahin mo na yung paglalampas mo sa time limit at yung mga panahon ako'y pabaya. At para magbuka akong masama, dapat political yung paksa. Na nagsasabu ako ng drug war, kailangan mo lahat ng himala. At para yung mga patay gutom tataba, dapat nila puro jokes ang kataga. Kasi sasakit yung tiyan nila kasi panis sa mga kata. Alam nyo anong malala? Lahat ng yun kailangan niyang gawin para kumagat lang ang madla ko. Para lang kayo'y mapusog, kailangan ko lang ay maghanda. Utang ina mismo. Yes. Damn. Ayun, sakit sa... Ayun, kasi may mag-choke at walk, walang ensayo. At mahaba yung rounds ko at praktisado. Parehas lang may magre-reklamo. Ako palagi yung deado. Ikaw, lumabas na sa entablado. Sak maestrong preparado. Kahit patalo ka sa battle, magmumukha ka pa rin panalo. Yeah, sakit sa tenga parang microphone na nagpi-feedback. O sige, sakit sa tenga parang mic na nagpi-feedback. Pero, no one will ever take us seriously kung ito ang boses ng flip-top. Kaya kung gusto nyo i-diksak yung mga kasuputan na parating, at sino mas sumigaw ng bawit, may boses banda na bading. Okay. Putang ina, dope round. Putang ina. Ang lakas na round mula kay Sak Maestro, guys. Ladies and gentlemen, pukining inang round 1 yun. Halimaw yun. Ilang ano? Gano'ng kahaba?
6 minutes and 33 seconds, mga tol. 6 minutes and 33 seconds. Pumapalo yun ng 70 lines. Tangina, men. Pero ang lakas, hindi na natin namalayan. Woo! So, shoutout kay Idol Sak. Talagang putang ina. Alam ko, you did well. Parang nagampanan mo ng maayos na mabusog yung mga tao na bumiyahe nung araw na yan dahil putang ina. Men, ang dami nagdadasal na makitang preparado si Sak, men. Di kahit yung round 1 lang na yun. 'Di ba? Ina. Ang lakas. Pero bago tayo magbigay ng mga input, pakinggan muna natin yung round 1 ni Manda, no? Pakinggan muna natin. So, round 1, Manda Baliw. Okay. Alam din ni Manda anong unos ang binato sa kanya. Grabe yun, men. Liptap, masaya ba kayo? Putang ina mo, wala kang pake kung ganito yung boses ko. Pero salamat, Sak. Kasi ikaw pa din ay todong nagsulat. Pero wala pa ding magagawa yung preparadong Sak. Pag binanatan lang kita ng mga katagang mukha kang burat. Pero hindi. Gagawin ko tong klasiko. Sak versus Manda B bilang panatiko, di ko na-imagine mangyayari to. At bilang rapper lang na namamasada, masasabi ko, malayo-layo na rin na biyahe to. Kaya walang magagawa yung wasak mong Kawasaki sa tricycle driver na marunong magmekaniko. Game! Oh, ang galing nun. Ganda nun. Ganda nun. Putang ina. Sabi mo, hindi ka na nagda-drugs. Totoo ba? Eh, ba't nung nakaraang kausap kita, gumaganto-ganto ka? Ba't ka nagsashabu? Proud pa yan na user noon. And then now, niyayabang na di na siya nagda-drugs. Achievement na pala pagiging sober ngayon? So proud kang di na gumagamit? Hindi, sa totoo lang, yung punto ni nag-promote ng career. Hindi naman. Yung punto ni Manda is legit naman. Legit yun. Na hindi achievement. Hinto mo yun, yung bisyo mo. Hindi achievement yun. Kasi, una sa lahat, yun yung tama. Pero, pagka naiintindihan mo yung sitwasyon ng isang drug addict na nagbago, sobrang tindi ng pinagdaanan nun para mahinto yun. Pwedeng may mga umabot na sa, alam mo yun, sa pagpapakamatay dahil hindi kinaya yung problema, alam mo yun. Yung mga nasira buhay, alam mo yun. So, nung naitigil nila, ibig sabihin, nalagpasan nila yun, yung downfall ng buhay nila na yun. So, hindi siya achievement, pero para sa kanila, men, sobrang laking bagay yun. Kaya, naiintindihan ko dahil may tropa ako, na ganun. Na proud ako sa kanya na nahinto mo yan. Pero putang ina, totoo yun, sinabi ni Manda na hindi achievement yun. Ganyan ka pa mag-isip? Tanga! Dapat nung una pa lang, hindi ka nag-addict! Disconnected Valorant equals round lost. Exit lag fixes disconnects and keeps you in the game. Healthy living na din sa kanyang pagbalik, finlex yung kanyang body na fit. Eh kaya ka lang naman nag-exercise kasi marami ka nang nararamdamang sakit. Fatty liver, kidney, high blood, kaya lagi kang galit. Depression, anxiety, nasisiraan ka na din ng bait. Pipi mo lumiliit, tas di na nag-e-erect. Lahat ng yan ay dahil lamang sa med side effect. Med side effect.
Ganun ba yun? Tinitira si Looney, tinitira si Bongbong. Tanong ko lang ay bakit? Ganun ba talaga pag adik, galit sa kapwa-adik? Inaatake mo yung presidente? Tapang mo ah. Gusto mo magaya kay Bitrom yung TF sa pangpiyansa na pupunta? Okay lang din bumoses, pero akin lang Ang ganda rin ng punto na yun. Ang ganda, simple lang, ang ganda rin ng punto na yun. Nakakapag alam mo wala kang laban, huwag na lang. Huwag na lang muna lumaban. Yung ganong punto hindi ko inaanyayahan lahat na magganon. Dahil alam ko rin yung pinupunto ng mga mga may pinaglalaban. Yung mga nag-aaklas. Pero kasi, kawawa naman di ba? Meron diyang iba na na tagilid yung sitwasyon sa buhay. Kumbaga, pagka pa yan, kapagka nalagay pa sa alanganin, mas malaking problema pa. po na. Remind lang kita, adik ka, hindi ka aktivista. Tangina mo, magsyabu ka! Grabe pagiging DDS. Suporta talaga. Bakit? Yung War on Drugs na programa, sablay naman, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi buhay ka pa. Wala ka sa posisyong magsalita. Tama yung ni sa kanina. Dapat mong isipin din. DDS ka pero yung panga mo pang BBM? User na biglang naging aktivista. Mas lalo kang nawala sa katinuan. Baka iyong nalilimutan. Adik ka! Salot ka sa lipunan! BBM versus DDS. Tangina kagaguhan. Pare-parehas tayong talo dyan. Wala nang dapat magtalunan. Ako'y Dapat talaga, politika lang atake ngayon para para kagatin Ako'y isa sa mga Pilipinong nababahala. Kaya wala nang pinapanigan dahil sa nangyayaring katiwalian, wala nang tiwala. Ang alam ko lang, tayong mga nasa laylayan, wala nang laya. Palakasan na lang ng kapit, lamang ang may kaya. Walang pantay-pantay. Doon ako mas naniniwala. At itong si Sak, ang isang matibay na halimbawa. Dahil sa tropa niya si Baste, na kapwa niya yawa, sa gitna ng war on drugs na mahigpit pinapatupad, itong si Sak nakakapagsyabo ng mapayapa. Tangina mo, madaya! Pagkahayag mo ng malaya, gamitin mo ng tama. Maka-Duterte ka lang kasi kalahi. Ang labo naman ata, hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Pumakalat na din ang balita na gusto nyo nang humiwalay sa Pinas. Tantado. Total mga makasarili kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya na tayo. Sumasampa kasi kayo sa Luzon, Visayas. Tantado. Total mga makasarili kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya na tayo. Sumasampa kasi kayo sa politiko. Trabaho nila ang magsilbi. Binoto at pinapasahod natin, pre. Pasalamatan kung may nagawang mabuti. Kung sumasablay, huwag ikonsinte. One-sided kasi itong panay sermon. Na-o-offend naman pag kine-question. Healthy living pero ayaw ng healthy conversation. Ang gaganda ng punto ni Mandarin. Ang ganda rin ang mga punto, putang ina. Solid din yung mga punto niya. Kaya nagkakagulo Pilipino, kulang na lang ay magbuno. Bisaya at Tagalog lalong di nagkasundo. Kayo pa ni Plaridel ang pasimuno. Naturingan pa kayong mga guro. Dati pagsibak lang ng saging pinag-aawayan. Ngayon nagtatalo na ako sino bang magaling na namumuno. Ang lalakas niyong mangutya. Pero iyakin pag napuna. Dapat magkakakampi tayo dito. Gising, nagkakagulo na. Ang pagsamba sa politiko, di lang katangahan. Isa yung sakit na malubha. Nililindol na kayo sa Mindanao. Di pa rin kayo na uga. Yes, hip-hop is political. Walang problema kung isama sa sulat. Pero gamitin mo sana para magmulat. Huwag ka mambulag. Ang gaganda ng punto na yon, pero men, putang ina, yung peak, yung taas ng inabot ng mga round 1 nila, men. Kay Sak muna ako. Yung round 1 ni Sak na yon is panggera, putang ina. Pangwasakan.
Pero yung punto ni Manda, men, putang ina, napakaganda. Ang ganda ng punto niya. Pero para sa akin, not enough pa sa ngayon na maano yun, matakluban yung round 1 ni Zack. Hindi pa ubra talaga. Hindi pa kaya. Kailangan pa ng mas mataas na ano na kahit pa paano may haymaker na sobrang lakas na pumupunto rin, alam mo yun. So round 1 tingin ko ibibigay ko yun kay Zack, pero men, pukin ang ina, wag natin ni ano yung round 1 ni Manda dahil putang ang ganda ng punto na yun. Ang gaganda ng punto niya doon, pero ginagawa niyang catchy kung paano niya sinasabi. Sabi na, di ba, political na angle. Predictable ang puta. Wala naman. Oh, totoo. Totoo, sinabi ni Zack yung kanina. What? Oh. Ano pake? Parehas naman yung BBM or BDS. Lahat sila ng bullshit, lahat ng BBS. Parehas na yan, wala silang pinagkaiba. Bullshit. Porkit taga Davao ako, sinabi ko ako yung Agila. Tangina, lahat ng yun mga putang ina ang panahon sa panahon ngayon. Importante lahat tayo magkaisa. Legit. Game, second round. Alam nyo ba, may binigay sa akin si Arik na personal na detalye. Na ang real name ni Manda, Nico Manuel Burate. Totoo ba, Manda? Nico Manuel Burate ang totoo mong pangalan? Puta. Seryoso ba? Shit! Nico Manuel Burate. At habang nagsuscroll ako sa aking cellphone, ayun, si Nico Manuel. Bigla na lang nag-spawn like that Negro from hell. At Negro tinanong from- siya sa Family Feud. Ilang items sa high school? Ilang items ba kadalasan pag sinabing long quiz? Sagot niya, 5. Long quiz. 5 items. Pare, long quiz. Anong klase eskwelahan niya na long quiz, yung items 5? So para, ibig sabihin niya ng short quiz, ilang items? 2. Isa. Isa. 5 items minimum. Sabi pa yung nagsashabu, 5 items pala minimum. Anong klase ay, baka makulong. Good items sa tayo iniisip mo, yun yung sinasabing nalulong. Diba? Kaya alam niyo ba ano ang rhyme ng Manda Baliw? Sigurado ko si Looney ay mapapareview para makita ang kabubuhan niya sa Family Feud. Piruin mo nag-rhyme ang Manda Baliw sa Family Feud. Ibig sabihin, Family Feud. ang magmukhang bobo dun sa game show, it was meant to be. Ika nga ni Tipsy D, that's your final destiny. Sinabi pa dun, representing sunugan with all the fire and inflammation. O nirepresent mo ang sunugan kasi survivor ng cremation. Biglang nag-brain freeze dun sa items recitation at nagkamit ng 0 degrees, parang high school graduation. Oh, 0. Naggamit ng 0 degrees. Putang ina. Sunugan. 0 degrees. South. Yelo. Ano? Init lamig. Puta, lagnatin ano dito, si Manda. Degrees, high school graduation kasi sa college na yung degree. Alam ko hindi niya yan nag-get, kaya bobo siya eh. High school graduation. Kasi para siyang siya yung parang pinaaral niya pa sa school yung anak niya sa same school. Walang growth at development sa present environment. Kumbaga hindi siya nag-level up. Yun ang effect ng confinement. A living relic from time when prime is bred with indigence, direct descendant, nagsettle lang sa Sentinel Island, parang sinaunang rogue knight, na no read at no write. Through rainy days and cold nights, he has trained his whole life. Admiral, sige, what's up? Shoutout sa'yo. Tate Wakikuno, shoutout boss from QC, shoutout sa'yo pare. Good morning bro.
Di ka na muted. Hindi na. At kala niya sapat ng kanyang skills para gawin tong close fight, pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Ano daw? Pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Drone Ganun strike. kasi, nabatay ka lang ng drone strike. Si Manda, kaya tuloy ang buhay mo. Wala ka Stado lang na ako. pala. Nag-promise ka sa akin mag-exercise ka. Oh, puro ka lang dada. Nabawasan ba timbang mo porket walang kilos at gawa? Walang kilos at gawa. Putang inang yan. Nabawasan ba timbang mo porket walang kilos at gawa? Walang kilos at gawa. Kaya nga, wala siyang kilos at gawa. Kumbaga, if you talk the talk, you walk the walk. Kasi para siyang si Stephen Hawking. You can hear him talking, but you'll never see him walking. You can hear him talking, but you never see him walking kasi, yan. Wala kasi siyang long-term goal sa kanyang lesson plan. Sa kaka-short reels mo, naging short na rin ang attention span. Imbis na shortest to longest, sa shortest to longest. Ang galing, oh. Imbis na shortest to longest, sa shortest to longest. Putang inang galing. Ang galing nun. Putang ina. Kulang-kulang kung mag-isip. Wala na kasi siyang momentum, pero putang galing nun. Nagagalingan ako doon. Yung left brain, doing right. Yung right brain, there's nothing left. Kaya, puro brain. Yun lang, may gumamit na nun. Hindi ko lang matandaan kung sino. Pero meron na Brain rot gumamit kung na. mag-isip. Di ba? Puro joke sa brain rot kung ang mag-isip. Tapos puro brain rot ang pinang-joke. Hindi baliw kung puro brain rot ang tawag dyan, bulok. Kaya kung kanina yung brain imahe na pantun mo ka na itaboy, ngayon na may bulok na dagdagan na masamang amoy. Kaya sino? Sino mas baliw sa atin? Sino mas baliw sa atin kung sa first round ka lang malupit? Hinihintay ka nilang mag-choke para malaglag ka na naman ulit. Tapos, ang haba pa ng yung rounds, dinidis mo yung lunatic. Parang buhok na nung panot kasi hindi na yan babalik. Tapos mawawalan daw ako ng bait. Sino ang magtitripan? Tarantado, tinawag mo nga drip god si Shernan. Tapos kay Husky at kay Lipcram, na body bag ka at nadali. Binitira niya yung sarili niya. Bakit kaya? Kaya huwag ka masyadong arugante, di wala ka pang natatalong komedyante. O kaya, binigyan ko siya ng dahilan. At marami pang iba. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yung 5. Pero nung nag-umpisa ako magbilang sa aking daliri, di naman siya aking sinisisi. Paliw na nga si Sak ang kinakausap yung sarili. Ano? Kaya, stupid piece of ako'y nag-ensayo ng labis. To kill his mother, ako'y nagbuhos ng dugat pawis. For this dumb son of a, ako'y nangakong magpa-practice. So I don't need to swear para i-keep lang aking promise. Kahit pagano ka punyet, I won't upset the crowd. Sa atmak ng mga put, please just settle down. Kaya wala akong curse words to prove that I won't F around. Babasagin ang sumpa, wala ring curse tong second round. Yan, ganda rin sana ng pagkakasetap. Kung wala na lang kasi yung momentum, nabasag. Wala nang curse tong second round. Walang cursed word. Walang pagmumura. Wala na rin yung curse niya sa round 2 ng tournament sa quarter. Ganda nun. Sayang. Kung lumanding lang ng maganda. Ay, ng maayos. Hindi, okay naman ang pagkakasetup. Kaya lang, punta ka na. Nadala na dahil sa dry moments nung nung bandang gitna eh. Sayang yun, men. Putang ina. Sayang. Pakinggan natin si Manda. Pakinggan natin si Manda. Round 2. Nabubulol-bulol na. Bago tayo mag-ano. Expired na to. Nabubulol-bulol na. Expired na to. Lalak na yung panga. Yo! Retiro ka ng retiro. Pero balik ka din ng balik. Ano ka, kalapate? Simpleng lang, no? Simpleng statement lang. Para kang batang naglayas, tas bumalik din sa bahay kasi walang pamasahe. Karir mo matagal ng patay. Isa ka na lang espiritu. Kaya kahit tawag ka ng tawag kay Looney, hindi ka naririnig nito.
Kaya panay paramdam ka sa kanya para labanan. Puro call out tong banong to. Hindi matahimik tong multo kasi hindi nagawa yung gusto. Siya daw si Dr. Doom na panay hamon kay Loons. May karamdaman siya kaya hindi pa makabalik. Para lang matawag na magaling, nagtatawag ng may sakit. Wala nang amor sa'yo si Looney. Kaya ang labanan ka, ayaw na niyang gawin. Parang anigma lang kay Apex nung anib. Ayaw kanyang harapin. Ayun, parang latest issue. Yan ang mga mabibisa ngayon sa flip top. Political attack. Medyo political ang atake mo. Latest issue. Yan. Sureball ka dyan. Kaya lang, ang problema nun, dahil nga meta siya, baka marami kayong gumawa sa magkakasabay na event. Yun ang pwedeng maging problema. Yo! Reping niya, Jesus Christ. Ang ina mo, weirdo. Pati sa flip top, dinadala mo si Jesus. Alam mong puro tayo devil dito. Kung talagang nasa puso mo si Kristo, parang Elvis, umalis ka sa flip top at maglingkod ka sa tao. Kung ayaw umalis, ako nasisipa dito sa Kristiyano na parang Ronaldo. Kasi ako'y labang pang retiro. Yung batang rebelde nga, binata ko lang dito. Si Harlem, binalik ko sa dagat, kapiling na si Nemo. Si Saito, pinasok ko sa lata ng nido. Kaya hanggang ngayon, nag-aalangan pa ding labanan ako ng Basilio. Gago si Manda, men. Solid yung niya, yung umpisa niya. Grabe daw ako manlait sa Bisaya. Pasensya na, rap battle puto. Grabe daw ako mang-insulto sa Bisaya. Anong magagawa ko kung ang pagiging Bisaya, malaking insulto? Kung pikon, wag mag-battle rap. At sa fans, wag manood kundi tanggap. Ibang klase ba ako komedyante kasi nagpapatawa lang ako pero may umiiyak. Kayo rin naman malalakas din kayong mang-asar sa mga Tangalog. Kahit yung mga mukha nyo, eskwalado, para kayong naglalakad na regalo. Inaamin ko na di mo ako kayang mag-isa at sulaw. Kapag kakalaban mo ko, Bisayang magbihis kahit magsuot ng sandot pulaw. Kasi backstep yung ulaw. Yung ulo ng Bisaya, ba't ganon? Mukhang aquarium, tupperware, ano ba yung tatay nyo, karton? Gago! Pado si Manda doon, men. Talagang binabaran talaga yung yung tarantado si Manda, men. Untang ina, gago. Yung comeback mo kay Shaboy, ang galing, hindi nag-choke. Kaso yung mga banat about lang sa healthy lifestyle, rapper ka ba o fitness coach? Nag-shadow boxing pa, mukhang tanga. Sino ka? Si Manny Pacquiao? Ako naman si Paul Mayweather. Pwede ding ikaw, ako si Canelo Casangtres. Ikaw naman si Alexander User. Hindi mo ako masisintak sa paboxing-boxing mo dyan, aking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang... Kaya kitang bugbugin. Kaya kitang bugbugin habang... Nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang... Kaya kitang bugbugin habang natutulog ka. Don't test me. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Kulit neto no? Biglang nagpapayo tapos maninisi. Lalaiting katawan ni Shaboy tas i-compare sa sarili. Iyayapang yung pang-construction niyang katawan. Habang nilalait si Shaboy na malaki tiyan na parang wala si Bergie sa harapan. Grabe ka naman sa malaking tiyan. Hindi lang siya ang tinamaan. Pati kami ni Kuya Kebs ay nasasaktan. Dinamay din si Romano at ginawang example kanyang ending. Patay na yung tao, respeto naman sa pamilya at kay J. King. Kala ko pa naman concern, ang lumalabas, victim blaming. Di ka nagtuturo ng body shaming. Tawag dyan, body shaming. Mali. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Inulit. Ha?
makat ko yung siya. Baka nga yang hininga mo mauna pa sa aming mapatid. Kahit malakas ka, pag tadhana nagbiro, di ka masasagip. Yung huling ang nagpayo sa akin na bawasan bisyo ko, nauna pa sa akin madeds. Si Doc Willie o nga na magaling magturo sa health, di pa din magaling sa sakit. Oo, buhay kayang pahabain, pero lahat merong end. Ako naman magpapayong kapatid. Sa mundo, maging masaya ka lang at mabait. Huwag kang bobo, huwag kang kupal, at para maayos kayong mag-isip, huwag gayahin si Sak, huwag kayong mag-addict. Ang gaganda ng punto ni Manda. Men, ang ganda ng punto ni Manda, yung jokes, pasok na pasok, men, latag. Ang ganda ng ng takbo ng round 2 ni Manda. Okay yung kay Zack, pero hindi madumi, medyo madumi siya. So, malinaw dito sa round 2, no? Hindi naman natin na kailangan pahirapan pa o detalyihin pa yung yung naging round 2 nila. Medyo Manda tayo dito sa round 2. So, round 1 Zack, round 2 Manda. Pakinggan natin yung round 3 nila. Zack Maestro, let's go. Tanong kita, nag-message ka sa akin noon. Totoo? Maghingi ka sa akin tungkol sa ng information, binigyan kita, naglaan ako ng panahon at sabi mo sa akin, isa ko sa iyong mga inspirasyon. Totoo hindi? Totoo, di ba? Kapal na mukha para bumoses. Parang kini-question niya yung desisyon, wala ka pa nang alam sa choices. Gusto mo ng basic na analuhiya sa sinabi mo, basic na analuhiya? Parang magaling ka mag-battle rap at mahusay ka maglinya, tinuturuan mo rin si Enigma paano patakbuhin yung liga. Kapal na mukha. Oh, hate. May punto. Okay yung punto. Ang problema, nilagyan ng emosyon. Doon nagka-problema Idol Zack. Sayang. Siguro rebat 'yon. Pero doon na kasi doon nag-uumpisang magkaano yung yung linya. Nag-alulay sa kalaban. Hindi. Nakukuha ko yung punto ni Idol Zack. Ang problema kasi, nilagay niya yung emosyon. Dapat, hindi. Dapat, i-ano mo lang yung punto mo. Hayaan mo lang dumaloy. Kagatin o hindi, walang problema. Ang mahalaga, nilatag mo yung punto mo. Pero, yung ganyan, kitang-kita kasi, sa body language, sa sa kung paano niya binibitaw, naggalit siya Galit siya dun sa habang sinasabi niya yung punto. Hindi dapat. Dun lalamang si Manda. Kumbaga parang dahil doon malaking bagay kay Manda yun, magagamit niya yun na weapon. Kaya hanggat maaari dapat hindi. Nauga si Manda sa round 2 ni Zack. Yung live niya panain namin sa screen yung body language. Yung live niya. Okay. Pero yun nga, sayang yun. Sayang Idol Zack. Let's go. Pero talaga to sa mga Bisaya. Sabi niya kasi kay Van, unang salang dodong. Pabalikin sa Mindanao at sa Visayas. Ubusin namin mga Bisaya parang mga katulong na pinalayas. Tanong ko lang, di ba nag-umpisa naman sa mga events yung mga bias na pananaw? Pero bakit kami nadamay? Wala namang events dun sa Davao. At paano mo masasabi na bias kami sa Mindanao kung ako mismo niluto yung battle ko kay Zero R? Di ba? Pero may narinig ka ba na reklamo? Ako pag unang apat ko pa nandito, ramdam ko bagong ikot ng bola. Di ba lang ako magpakitang gilas kasi di ba lang ako pinaporma? Bago pa ito nag-umpisa, nagwakas na agad ang istorya. Tulad lang sa nangyari kay Rene Baterbonia. Di ba? Ito nangyari kay Rene, rest in peace, Bobel, we love you. Yun ang aking isa buwan. Okay, Rene Baterbonia, sa mga hindi nakakaalam, sabi ni Ter dito, kilala daw nila talaga yon ng personal. Yan sila Zack, sila Terdy, kilala nila si Rene Baterbonia talaga. So, kumbaga parang may confirmation na talagang hindi lang niya sinasabi yun dyan sa battle.
may champion. Kailangan pang malunod para lang pamilya makaahon. Ayaw ko na sana bumati, sabi di na mo padayon, but I'll swallow my pride and I'll eat a group of lions. Ano, hindi to Bisaya versus Tagalog. Hindi naman to jokes versus lyricismo. Hindi ko alam kung galit ka sa mga Bisaya, pero lahat tayo Pilipino. Tapos sasabihin nito, lalo to, mayaman versus mahirap, taga-syudad versus probinsya. Kago, dapat lahat ay maging patas pag-usapan ng hustisya. Kanina ka pa, sa tingin mo lamang ka sa antas, porket ikaw yung Tagalog na mapagmataas. Ako, nilalabanan kita sa lingwahe kung saan ka malakas. Para lang tayo yung magpantay, ako pa nagpakumbaba at nag-adjust. Putang ina. Ang ganda ng mga punto ni Sak din talaga. Pero kasi, ba't ganun? Hindi kagaya kanina ng yung gigil na na gusto niyang ihatid yung yung malalakas niya na linya eh. Ang dating ng niya ngayon, ng tindigan niya ngayon, gusto niyang iparamdam na putang ina mo. Galit ako sa'yo kasi ganto ka, ganyan ka. Siguro yun yung dahilan kung bakit hindi sila kumukonekta, pero putang ina sayang. Okay eh, okay yung punto eh. Shit. Na-apektuhan si Idol sa akin. Para lang kami magpantay, ako pa nagpapakumbaba at nag-adjust. Kaya, real talk manda ha, porque tumasya pa yung nangyari, hindi ibig sabihin tayo magkasing lakas. Kung dito sa buhay, hindi never magkukrusa ating landas. At kung tunay ka malupit, hindi ka magre-reklamo, ako'y lumalampas. Sabayan mo ako't magdagan, hindi yung ako pa kailangan magbawas. Tapos, ano pa sinabi na ito kanina? Di yung ako ang magbabawas. Nire-rebat niya guys. Kasi, di ako magbabawas kasi ako nag-open ng door for the six threats. Galit siya sa mga Bisaya, mga homie. Ba't galit ka sa mga Bisaya, mga homie? Pero sa battle rap, ang holy. Trinity, si Sak, si Lonnie. At si Six Threat ang yung Lodi. Para kang sinasamba mong gods ay si Odin, Thor at Loki. At ang ginawa mong big three ay si Jordan, James at Kobe. Kumbaga, we took over the whole scene. Itong flip-top naging trophy. Para lang Dota Pro Team, mga Bisaya ng mga OG. Kasi, parang may saya ng mga OG kasi I paved the way for the Six Threats and the J-Blocks. Hindi mo yung maintindihan. Mula nung ako'y nakita gumara yung mga Bisayang MCs sa from different regions, sumama. One-on-one nung battle, pero ako nag-lead nung kusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Comanda. Wait, later. At maliban doon, Ano? claim ng dual victory yung Legion Comanda. Nag-lead nung Wala lang. kusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Comanda. Pero ako nag-lead nung kusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Comanda. Nag-claim ng dual victory, pero yung Battle, pero ako nag-lead nung kusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Comanda. nag-claim ng dual victory yung Legion Comanda. Yung Legion Comanda. Yung Legion Comanda. Legion. Ang ibig sabihin ng Legion ay isang grupo ng mga angels ba? Tama ba? Isang group of soldiers. Okay. Kasi ang pagkakaintindi ko dati sa Legion ay soldiers of heaven, ganun. Parang isang grupo ng mga mga anghel ng langit, mga tagapag Asan yung kasama mong kalbong nakasalamin? Wala nga eh. Legion Commander. Legion Commander. Legion Commander. Okay. Dota pala yun. Dota reference pala yun. Legion Commander. Okay, si Legion Commander pala. Okay. Legion Commander. So, ayun. Tangina. Ako nag-lead nung kusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Comanda. Okay. At maliban doon, sinabi mo pala, Magiging mainit yan. Manda versus A kung sakasaali. Dahil nga, di ba, inano ni Idol. Kumbaga parang kinlaw niya si Sak.
Sinabi mo kay... Sino to? Sa huling laban niya, sinabi niya kay Van. Ang tingin niya sa mga Bisaya, maliit at small. Mga mukhang kargador, tagahalo ng simento, bato-bato at mga mukhang boksingero. Mukhang boksingero, nandidis ka pa. O totoo naman talaga. Kanina pa nung round 1 natin ang nakumpara. Di ba mukha ng boksingero? Sino ba naman di matatawa? That all this fucking time ay Bisaya ka rin pala. Di ba? Tangina, Bisaya ka rin pala. Kaya kung nagbubuhat man ako ng bangko, Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa pagbuhat ko ng bangko, Manda, pinaglalaban rin kita. Kaya ito, alam mo, sana ko naiirita. Tulog kayo, di ba? Tulog kayo, tapos yung crowd sobrang reactive. Sa kababawan, ibig sabihin, dumadami ang bobo at ang pinasta sa panganib. Parang history repeats itself. Lahat ay naging counterproductive. Parang pinili nyo lang ulit si Tuchel kesa kay Balakid. At maliban doon, dapat ilagay mo sa tamang lugar ang mga pagpapatawa. Kasi ako, with the battles that I've been watching daily, na-inspire ako at na-motivate na hindi na pwede maging lazy. At sasabihin ko, I know that all my fans might fucking hate me. Pero ang GOAT ng battle rap ay yung idol kong si Shady. Ba't kayo natatawa? Nagbibigay ako ng compliment. Did I say something crazy? Pero gusto ko lang sabihin doon kay Chap, the way that he's been acting lately, it's like taking candy from a baby. There ain't no one that can save me. Ang yabang-yabang pa ng tupurya hanggang napatamaan kay Justin Gaethje. At dami din bandwagoners. Okay, wala akong idea doon. Isa to sa mga bandwagoners. Real talk. Bandwagoners, sabi, they were there from the very start. Saan kayo nung bumaha? And when the skies were getting dark, lahat na lang nagkasing hayop, acting like they played their parts. Pati si Noah gusto na sumakay sa aking redemption arc. Kaya ano, real shit ha, kanina tinanong ko siya tungkol sa inspirasyon. Pati si Noah gusto na sumakay sa aking redemption arc. Tangina. Panda, alam ko mga fans, pipiliin nila dito ko totaon. Kasi ibabase lang nila tungkol sa preparasyon. Pero sa kapwa ko MC, sa booth nila si Hansel Bon. Ultimo kalaban ko ngayon, gusto ako magkampiyon. Real talk. Kaya from the Mau and I made the vow, represent for Mindanao. Respect the past to build the future, but I always mind the now. Okay. Ang gaganda ng mga punto ni Idol Zack, pero putang ina. Sana inatake niya na lang ano, yung kung paano yung material niya nung round 1. Kung paano yung material niya, sayang, nanginayang ako. Baga parang naapektuhan siya. Parang naapektuhan siya dun. Ragnarok Zero Global. Ina. Pero yung mga punto niya legit eh. Ang problema nga kasi, siyempre, battle to. Battle. Tapos medyo hindi, kumbaga parang ipinagtatanggol niya yung mga inapi ni Manda. Pinupunto niya na imbis na mag-unite, binibira mo yung kapwa mo Pinoy, parang ganun eh. Nangihila ka pa ba, pero may connection sa battle rap konti dahil sa battle rap yun sinabi, pero kung ang pinunto niya is yung estilo ni Manda o ano, sa bagay ay ano kasi yung jokes niya eh, kumbaga parang yun yung binibira eh, na ilagay sa lugar eh. Pero putang ina, kung ang bit-bit ni Idol Zack dito kagaya ng round 1 niya, tapos na eh, wala nang pag-uusapan. Shit, sayang. Okay, round 3 ni Manda, pahinga natin. Ayos ba tayo dyan? Sayang para sa isang napakagandang laban sana. Haba ng oras, disqualified na to. Yo! Kala mo ba sasabayan kita sa bars? Tangina, hindi ko kaya. Yung mga kaya mo ba, Brad? Meron lang akong direktang sapak na kayang basagin tong adik, yung head makakrak. Ikaw, puro ka lang naman English para magmukhang henyo sa lahat. Alam nyo naman ng Pinoy, makarinig lang ng nag-i-English, natatalinuhan agad. Kayong mga sa Taglish nagbababad, tingin ko sa inyo ang wawak. Lalo na yung
mong didelaan ng yung bayag magtunog saklang pag nagrarap. Oh. Tapos overtime pa, madaya oh, para madami mabanggit. Yung silip ni Manda parang hindi masyado hindi tatagos. Hindi dapat Wag para may paliwanag natin na maayos. Lalo kung nagawa ni Idol Zack ng maganda. Ay, hindi susuot yung punto. Pero gets yung punto, nagigets natin yung punto. Kaya lang parang hindi siya tatagos. Kasi mayroon round 1 si Idol Zack na ang kanta ng pagkakagawa. Ano ka naging Pati fresh na isip ko yung with pure rage, this room shakes. Nuclear devastation. Puta, naaalala ko yun. Sobrang sariwa sa isip ko yun. With pure rage, this room shakes. Nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yan mo yung rhyming. Pati yung mga salitang ginamit. Ang ganda. writer na siksik kung yung mga simple mong compose di mo kayang makompress? At ano na lang silbi na... Yun ang magandang punto naman. Na dapat compressed. Dapat sa halos 3 minutes lang maibigay mo yung yung solid. Yun yung maganda. Maganda yung punto ni Manda doon. Tour na. At ano lang silbi ng rule sa tour na kung hindi papansinin yung mga time na nag-excess. Oh, totoo. Kung hindi susundin yung rules, I guess, para mo na rin sinabing pwede kitang sapakin sa bayag kahit naglalaro lang tayo ng chess. Motherfucker! Laban na kaya, sir! 2023 yon, sabi niya. Sabi mo, sa drugs, tumigil ka na. Then laban mo kay Shaboy. 2026, sabi mo, 2 years ka nang walang drugs. So, 2 years minus 2026, 2024. So, sa taon na yon bumalik ka. Ano ba talaga? Pag sinabing tumigil, totally stop ha, hindi nagpahinga. Sinungaling ka! Sarili mo, niloloko mo lang. Sabay babanat pa ng panalo bigayan sa bongbong era. Paano mo alam? Hirap mong paniwalaan. Hindi, kasi base sa sinabi niya, Shaboy, kaya kung doon lang tayo babase. 2026 yun, di ba? Naaralan lang ang battle. Panalo bigayan sa bongbong era. Tapos sa sinabi niya, 2 days na siyang nag-stop. So, 2026 minus 2 years is 2024. Naluklok si Bongbong 2022. So, no 2022 to 2023 until early 2024, baka siguro meron pa siyang vision nun. Kaya alam niya, baka ganun. Parang niya kinakampanya mo, kakagigil. Kasi paano kami maniniwala kung sa buong termino ni Duterte, hindi ka napatigil? Taga Mindanao ka pa niyan. Tibay mo naman, pre. At pasensya na ako, binalik ko yung drug angle nung round 1 ha. Yung drugs, binalikan mo din kasi. Mismo. Ang punto ni Manda, no? Ganda rin. Pero, labas ang battle rap, pero no emotions. Kumbaga parang talagang pang battle lang. Boss, galit ka sa BBM. Panindigan mo pagiging kritiko. Kasi ang DDS galit sa adik. Magalit ka sa sarili mo! Pero nagbago na talaga yan. Para daw sa pamilya niya. Alam mo, dapat dati pa. Kung naririnig ka lang ng iyong ama, baka namura ka kasi ngayon ka lang nagbago kung kailan patay na siya. Tech, EDUIT. Sla, idol ito si Day 1 pag makita ulit na siya. Seryoso ba? Salamat, idol. Salamat, bossing. Welcome sa channel ko. Mukhang bago ka lang sa channel ko, bossing. At pa-like, share, and subscribe. Maraming salamat. Nagbago daw kuno na pamilya ang rason. Buti ka nga, nagbagong buhay pa. Eh, paano yung mga napatay? Hindi na nabigyan ng pagkakataon. Meta talaga ang ano. Pare-pares lang naman tayong tao. Ba't parang yung trato sa'yo ang taas? Kahit sa flip top, ba't parang kailangan pa naming magmakaawa na maghanda ka? Kahit alam mong sa battle, preparation is a must. Kaya anong 2 days English. prep, mahiya ka?
English. Sarili mo, naririnig mo ba? Lakas na lakas sa sarili, pati kay Looney at Shea, panay parinig ka pa. Pero sa kabilang banda, support pa din sila sa'yo at bumili pa nga ng album mo para marinig gawa mong kanta. Pero FYI, yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila. Oh, Kailan ka pa ang ganda natuto nun. mas- Yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila. Ang tanggal na nun. Cam, para kang si Slakwan ah. Oy! Aawayin ko ka- Sak Maestro ako round 3 pare. Sak Maestro ako round 3. Na ano ko yun, napansin ko agad na ang ganda ng punto ni Idol Sak. Medyo solid ang ano niya din. Ang birahan niya. Basta round 3 na Idol Sak. Wala na akong kailangan explain. kayo lahat. Parang APOC pag nagsimula ng mag-Facebook. Pangit lang linya. Nakakatawa ang paniniwalang magcha-champion ka, parang paniniwalang paru-paro si Senlok. Mas mukha siyang bubuyog na nakadapo sa eko. Tuloy ang kapaliwan ng Manda. Ako'y wala ng preno. Pas kay Unico or Poison, mga banu naman yan pareho. Si Shea lang naman dito yung akin nire-respeto. Kung pwede lang sana, sa finals na kami dumiretso para masabi ko na yung aking sikreto na putang ina. Gusto kong sampalin ng T-Rex si An Mateo. Kala nyo kayo lang mga bastos na MC Tol? Pag ako naging green, tangina magiging incredible. Yan naman di ba ang gustong marinig ng masa? Pag sinagat ko pa nako, makikita nyo si Manda kung paano mademanda. Sa isa buhay, Mahina na Manda. Mahina ang ano ni Manda, ang tumagos, banatan ni hindi Manda dito. tumagos si Jonas at Husky, babaliin ko sumpa pare. Kung maliit tingin nyo sa komedyante, ako dito ang higante. Dalakuwang paniniwalang, di pinaniniwalaan ng marami ang makuha ang titulo bilang unang kampiyon na komedyante. Entrou B e morreu sozinho. Testa Okay. exit lag So grátis round por 1, 3 Sak dias. Maestro. O Round time 3, não chegou junto. Sak Maestro. Round 1, Sak. Round 2, Manda. Round 3, Sak. Okay, guys. Tignan natin yung boto. Next battle para sa inyo. Manda Baliw versus Sak Maestro. Mag-iayos ka nila pare. Mag-iayos ulit. Isa pang beses para sa kanila pareho. Boto ng Urado. 7-0. Advancing sa buhay semifinals. Mag-iayos tayo lahat para kay Manda Baliw. Ay, luto yun. Putang lumudlod pa. Luto. Alright. So yun guys. Bigla akong nawalan ng gana dito sa ano to. Sa pag review na to. Ay nako. Ayun. End ko na tong ano na to, tong record na to. Pwede naman tayo magkwentuhan na muna ngayon at pangit ang laban. So yun guys, kita-kits. Salamat sa mga tumambay, nakipagkwentuhan at nakipagbigayan ng mga idea. Yan, sa mga bro natin dyan. At pwede pa rin tayo magkwentuhan. Peace out. Maraming salamat. Slakwan versus Sak Maestro versus Manda Baliw. Isang buhay 2026. Congrats kay Manda. Ayan. At hintayin natin ang semis nila. Good luck. Peace out.